Tinalo ng Golden State Warriors ang New York Knicks sa naging bakbakan nila mga kaibigan, solid performance para kay Jimmy Butler sa game na ito. Pero bigyan natin ng malaking credit sa panalo kontra Knicks ang nilaro pareho nina Moses Moody at Brandon Podziemski, kung saan combined 40 points ang iniambag ng dalawa para kunin ang panalo versus Knicks. Mukhang nasa tamang oras ang magandang nilaro pareho ng dalawa, kung saan sila ay matunog rin pareho ang pangalan sa mga trade rumors ngayong season. Well, ang pagiging inconsistent ni BP at Moody naman talaga ang nagdala sa mga pangalan nila sa maraming trade rumors, mga kaibigan. At mismong si Steph na rin ang nagsabi na kumbaga inconsistent sila Pods at Moses ramdam ng greatest shooter na kabado sila kaya patay sindi yung performance nila sa mga laban. Pero magandang balita kasi mukhang maliligtas ang isa kina Pods o Moody sa trade, at posibleng silang dalawa pa ang maliligtas kasi ayon sa maraming report ay hindi naman nga daw interesado ang Warriors na mag-trade kay Michael Porter Jr. Sa madaling sabi, ayaw nilang pakawalan ng mga batang manlalaro nila kagaya kina Moses Moody at Brandon Podziemski, maliban na lang kay Jonathan Kuminga na siya na nga mismo ang nag-request na ng trade sa Warriors. Well, naniniwala ang kampo ng GSW sa kakayahan ni BP at Moody na magsasalba sa future ng prangkesa kaya ayaw nilang bitawan ang mga ito. Sa pagkakaintindi natin mga kaibigan, ito na yung pinapunto ni Steve Kerr noong nakaraan lang na dapat silang mag-ingat sa mga desisyon tungkol sa pag-trade ng manlalaro, kasi punto niya baka nga pagsisihan pa nila pagdating ng panahon. Para sa akin naman mga kaibigan, opinyon ko lang din naman ito, dapat bigyan ng malaking tulong na kinakailangan sina Steph at Jimmy. Kasi sayang yung mga nilalaro pareho ni Butler at Curry ngayon kung hindi mabigyan ng malaking tulong. Sa tingin ko ang pagkuha kay Michael Porter Jr. ang pinakasigurado na hinahanap nilang tulong ni Jimmy at Steph para mag-champion. Doon tayo sa malaki ang tsansa na manalo kesa doon sa hindi pa tayo sigurado. Pero kung kayo ang tatanungin, maganda rin ba ang desisyon ng Warriors na hindi nakuhanin si MPJ at piliing manatili sina Pods at Moody? Mag-comment lang po. Samantala, may bagong report naman galing kay Evan Sidery na ang Daniel Gafford sa Warriors ang isa sa dapat abangan, ibig sabihin malaki ang interest ng GSW na kuhanin si Gafford. Sobrang lapit na matutuloy talaga ang usapan na ito kasi nga malaki rin daw ang interest ng Dallas Mavericks kay Jonathan Kuminga. Maganda rin sa Dubs kapag makuha nila si Gafford kasi siya na yata yung hinahanap nilang matagal na kulang na panilalim. Kung saan ibang klase ang depensa nitong si Daniel Gafford sa loob, isang matinik na rin protector, athletic at may saktong size na makakapalag sa mga sentro ng ibang team. Siya na yata yung susunod sa yapot ng Warriors ng kagaya kina Andrew Bogut at DeMarcus Cousins noon. Kapag makuha nila si Gafford ay paniguradong mas lalakas pa ng husto ang magiging opensa nila at titibay na nga rin dito syempre ang depensa nila sa loob. Kayo mga kaibigan, ano naman ang masasabi nyo kung matuloy ang Daniel Gafford sa Golden State Warriors ngayong season? I-comment lang po yan sa ibaba at akin kung babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.